Ang pagtatanong si Fel kung iyon ba ang lawak ng kanyang mahika, kahit na ang kapangyarihan ng sarkastikong tinutukoy ito bilang isang pagtalon lamang at nagtatanong kung si Elric ay gumagawa lamang ng mga trick. Si Ulrich ay tumatagal ng ilang sandali upang magmuni-muni sa pamamagitan ng pagpikit ng kanyang mga mata. Napagtanto na tama si Fels, kailangan niyang itulak ang kanyang sarili upang maging mas mabilis at mas malakas. Ang realisasyong ito ay tila nakakairita sa mga tanong kay Ulrich sa katapangan upang ipikit ang kanyang mga mata. Habang sila ay nag-uusap ay buong pagmamalaki na ipinagmamalaki ang kanyang nakaraan. Habang ang mga tao, mga demonyo at mga dragon ay nanginginig sa kanyang presensya sa tuwing siya ay nagsasalita. Gayunpaman, ibang bagay ang pinagkakaabalahan ng isip ni Ulrich, ang konsepto ng nag-iisang pananalita sa dila ng dragon's magic. Habang si Elric ay kumpiyansa na iginagalaw ang kanyang kamay sa isang tiyak na direksyon, na ina-activate ang kanyang magic gamit ang isang partikular na incantation. Nakatuon siya sa pagbuo ng isang imahe sa kanyang isipan at ginagawa itong mga salita para ma-trigger ang magic na may determinadong sigaw sa elevation site. Kamangha-mangha para kay Fels, sino ang hindi makakapaniwala sa kanyang nasasaksihan? Habang patuloy na umaakyat si Elric, napagtanto niyang napakataas na niya, ngunit nabigla siya sa pagiging simple at napakalakas ng kanyang bagong natuklasang kakayahan. Nasa sabik na subukan itong muli. Naghahanda siya para sa isa pang pagtatangka. Pakiramdam na sumusunod siya ng malapit sa kanyang likuran ay namangha sa kung paanong ang isang bata na kakatuto lang ng mahika ay maaari nang gumamit ng nag-iisang pagsasalita at dobleng spell sa mga advanced at nakakatakot na diskarte. Sinabi ni Fels na sa mga halimaw si Malvern, ang natatanging bastard, walang sinuman ang nagtataglay ng gayong pambihirang talento bukod tangi sa kanilang ninuno. Gayunpaman, mabilis niyang inalis ang iniisip na pakiramdam na parabang nakipagsapalaran siya sa ipinagbabawal na teritoryo na may ganoong pagmumuni-muni. Habang patuloy na ginalugad ni Ulrich ang kapangyarihan ng tanging pananalita, lalong nagiging determinado si Fels na pigilan siyang lumaki pa. Pinag-iisipan niya ang posibilidad na kunin ang katawan ni Ulrich upang durugin ang kanyang potensyal. Ngunit iniisip niya kung posible ba ang ganoong bagay. Samantala si Elric sa kabila banda, nakikita ang natatanging speech power na kaakit-akit, ngunit mapaghamong ganap na maunawaan. Alam niya na para maging mas malakas, kailangan niyang sumabak sa magic ng mga dragon. Ngunit ang paghahanap ng angkop na guro ay nagpapatunay na mahirap. Ang akademya ay pinangungunahan na ng kwartel at walang sapat na sanay na magtuturo sa kanya habang iniingatan ang kanyang sikreto. Sa wakas, napunta si Ulrich sa isang kakahuyan kung saan napagpasyahan niya na ang kanyang ideal na guro ay dapat na hindi bababa sa antas ng isang Castellan rank ng hexagram. Isang mataas na antas ng mahiwagang kasanayan. Gayunpaman, napagtanto niya na hindi siya tatanggapin ng gayong mga tao bilang kanilang alagad dahil sa kanyang pagiging Malvan. Ang gayong pamana at ang negatibong reputasyon na nauugnay sa kanya. Samantalang si Elric umaasa para sa presensya ng kanyang lolo, ama o tiyuhin na nais na sila pa rin ang pinapayagang gabayan siya. Ngunit si Mephisto ay sinundan si Elric at naabutan siya, nakakatawang binanggit na wala siyang paa upang patuloy na sumunod kay Elric. Habang walang pakialam si Elric, tumingin si Elric kay Maria Fisto at tinanong kung papayag ba siyang turuan siya ng magic. Napagtanto niya na si Mephisto ang maaaring perpektong tao para maging kanyang tagapagturo. Nagulat si Fisto sa hindi inaasahang kahilingan ni Ulrich at ibinasura ito. Tinanong kung ano ang kalokohang pinagsasabi ni Elric. Gayunpaman, nagpatuloy si Ulrich ng may kumpiyansa, na nagmumungkahi na bilang kapalit sa pagtuturo sa kanya ng magic, gagawa siya ng bagong sisidlan para sa mafia gamit ang alchemy mafia. Si Mephisto ay nananatiling hindi naniniwala, nag-aalinlangan na ang isang tao ay maaaring lumikha ng isang sisidlan na may kakayahang maglaman sa kanya. Gayunpaman, tumutol si Elric, na nagpapahayag ng kanyang determinasyon na lumakas at maging may kakayahang lumikha ng naturang vessel o sisidlan. Hinahamon niya si Mephisto. Itinuturo niya na walang mapapala ang demonyo sa pagtanggi sa alok, lalo na kung ngayon ay naging napakalakas ni Elric para kontrolin ang mafia. Tanong ni Elric kay Mephisto kung may iba pang kondisyon na maaari niyang tuparin para hikayatin siya. Tinanggihan ni Fisto ang ideya, nagtatanong kung bakit dapat niyang ipasa ang kanyang kaalaman kay Elric. Gayunpaman, nag-iwan siya ng kislap ng pag-asa, na nagmumungkahi na maaari niyang isaalang-alang ito kung magiging kamag-anak niya si Elric. Habang pinagmamasdan din ni Mephisto ang naguguluhan na ekspresyon ni Elric,
Nagtataka siya kung paano naglakas loob si Elric na makikipaglaro sa kanya hanggang ngayon. Kinikilala niya na hindi pa rin siya sapat sa lakas para lamunin si Elric, ngunit gumawa siya ng mapanlinlang na plano. Nagpa siya ang Mephisto na itago ang ilang itim na mahika sa loob ng mga turong nakuha niya sa mga matatanda. Alam na unti-unti nitong sisirain ang kadiliman sa kaluluwa ni Elric. Kapag ang kaluluwa ni Elric ay naging sapat na nadungisan, balak siyang lamunin ni Fisto. Intrigued sa pamamagitan ng pag-iisip ni Elric sa kalaunan, naghahangad na maging kanyang alagad, habang sinakikita ni Mephisto ang kahinaan ni Elric at helpless at pinangunahan ng takot ang kanyang ideya ng paghahangad ng sisidlan. Gayunpaman, sa mga mungkahi ni Mephisto, tinatanggal lang ni Eric ang ideya. Ang pagtanggi na aliwin ang mga manipulasyon ni Mephisto, ang pagtanggi na ito ay nagpagalit kay Mephisto, at sinigawan niya si Elric, na sinasabing may limitasyon kung gaano siya makakapag-bargain. Hindi kinabahan si Fels na ilabas ang kanyang saloobin. Lahat kay Elric ay buong kumpiyansa na nagsasabi sa kanya na kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng hard to get, wala siyang makukuhang kapalit. Pinatahimik niya si Mephisto sa pamamagitan ng pagtapik sa kanyang bibig na itikom, higit pa doon, iginiit ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Siya ay nagbigay ng matinding spell kay Maria. Fisto, napagtanto ni Ulrich na ang kanyang tanging pananalita, ay ang kanyang mahika, ay gumagana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Mafia Star Resort na kumilos sa cute. Gayunpaman, nakikita ni Ulrich sa nakakainis itsurang na ito. Nagpapakyut si Fisto sa ilalim ng spell ni Elric, ngunit ito ay nagpapataas lamang ng kakulangan sa ginhawa ni Ulrich at nagtataka siya kung bakit niya inutusan si Mephisto na gawin ang ganoong bagay. Mariing bilin ni Ulrich sa kanya bahagyang tumapak si Fisto, ayaw nang masaksihan pa ang kanyang mga kalokohan. Inabutan siya ni Elric ng notebook at tinanong si Mephisto na isulat ang lahat ng paliwanag para sa nag-iisang speech magic. Kung magbago ang isip niya, sinisiguro ni Ulrich na ilalabas niya ang notebook pagkatapos suriin ang nilalaman nito. Naniniwala si Fisto na ang pagtitiis ng 1,000 taon ng pagkakakulong ay ginawa sa kanya sapat na nababanat na hindi magsumite gamit lamang ang isang notebook. Si Ulrich ay nagsimulang magpainit, isinasaalang-alang ang paggamit ng oras na ito upang magsanay at pagsasanayan ang kanyang apoy. Lumipas ang magic days at inip na hinihintay ni Fisto ang sandali na sa wakas ay hihilingin sa kanya ni Ulrich na magturo ng mahika. Gayunpaman, sa kanyang sorpresa, patuloy na nakatuon si Alex sa pagsasanay ng fire magic ng masigasig araw-araw nang hindi nagpapakita ng anumang interes sa mga aralin ni Mephisto. Nadidismaya si Fisto habang lumilipas ang araw, ngunit nananatiling determinado si Elric sa kanyang determinasyon na makabisado ang magic ng apoy. Sa wakas, naabot ni Fisto ang isang breaking point, na pagtanto na ang kanyang diskarte, upang manipulahin si Elric sa paghingi ng kanyang tulong ay nabigo. Nagpasya siyang magsumite at nagsimulang isulat ang mga pangunahing kaalaman sa nag-iisang speech magic sa notebook ni Elric. Ngunit pagkatapos ay napagtanto pa rin ng mafia ang kanyang pagkakakilanlan bilang hari ng demonyo kaya ikinagagalit niya ang ideya ng pagpapasakop sa isang tao lamang tulad ni Elric. Gayunpaman, ginagamit ni Elric ang kanyang mahika para kontrolin si Mephisto, na ginagawa siyang parang aso sa ilalim ng kanyang utos. Pagkatapos ay binasa ni Ulrich ang mga pangunahing kaalaman mula sa kwaderno at sarkastikong itinanong kung si Maria. Natutuwa si Fisto na makipagtulungan sa kanya. Pinakawalan ni Elric si Mephisto mula sa kanyang matinding spell at humihingi ng mas detalyadong impormasyon sa notebook. Nagpahiwatig siya na baka hayaan niya si Mephisto magsalita kung sumunod siya. Inis pero hindi makatiis, nagsimulang magsulat muli si Fisto. Gayunpaman, nakita ni Ulrich na hindi sapat ang pagsulat at iginiit kay Mephisto na kailangang magsulat ng higit pa sa nakaraang araw. Frustrated at hindi makapagsalita, nagtataka si Fisto kung sino ang gumawa ng mga ganoong desisyon. Si Ulrich ay nagmumungkahi ng isang kasunduan na kung ang mafia ay nagsusulat pa rin ng isang bagay ng maraming beses sa isang araw, ilalabas niya ang mute spell sa loob ng 3 araw. Tanong niya kung handang pumayag si Fisto. Pinuna rin ni Ulrich si Fiston sa kanyang sulat kamay at humihiling sa kanya na magsulat ng mas malinaw. Biglang nagbago ang isip ni Alec at tinanong si Maria. Fisto na isulat ang lahat ng sabay-sabay. Tinanong niya kung si Maria. Si Fisto ay itinuturing na nagtuturo sa kanya ng alinman sa kanyang mga lihim na pamamaraan. Ang maraming kahilingang ito ay ikinagalit ni Mephisto, na lihim na nagbabalak na samantalahin ang nakatagong black magic sa text para suruan si Ulrich sa katawan at kaluluwa.
Napagtanto ni Ulrich na ang kanyang bagong nahanap na kapangyarihan ay higit pa sa inaasahan niya, kahit na ang matututunan niya kay Mephisto ay panimula lang ni Fisto. Ang napakalaking kapangyarihan na taglay niya ngayon ay tila hindi maipaliwanag. Sa pagmamasid ni Mephisto, naguguluhan sa ekspresyon, napansin ni Ulrich na ang hari ng demonyo ay tila inaasahan ang ilang pagbabago sa loob ng katawan ni Elric dahil sa paggamit ng black magic. Mapaglarong tanong ni Ulrich sa kanya na nagtatanong kung ano ang mali at nagmumungkahi na siya na baka maguluhan si Fisto dahil walang nagbago gaya ng inaasahan niya. Ibinunyag ni Ulrich na hindi siya naging tanggang parang bulag na tanggapin at gamitin ang kaalaman ni Mephisto. Nagbibigay lamang ng hindi ito masusing pagsusuri. Nagpasalamat siya kay Mephisto. Nakangiting inaamin ni Fisto na naabot na niya ang bagong antas ng kapangyarihan. Pero alam na niya ang lahat ng ibinibigay sa kanya. Ang pagkabigo niya ay umabot sa sukdulan na kumukulo sa galit nang mapagtanto niyang alam na ni Elric ang black magic na sinubukan niyang gamitin kay Elric. Pinag-iisipan ni Elric ang susunod niyang gagawin. Tinukoy ni Fisto na bukod sa kanyang tunay na pananalita, ang pinakamataas na ranggo na pagsasalita ng kaluluwa ay hindi kasama ang divine rank speech ng isang avatar, wala na siyang ibang maituturo kay Elric. Binalaan niya si Elric na ang pagtatangka na maunawaan ang tunay na pananalita sa kanyang kasalukuyang antas ay maaaring makasira sa kanya. Kinikilala ang pagiging tapat ni Mathis, pinag-iisipan ni Alex kung ano ang susunod niyang gagawin. Iminumungkahi ni Fisto na ang magic ay maaari lamang maging tunay na perpekto sa larangan ng digmaan, isang prinsipyo na ang bibig ng iyong pamilya ay itinaguyod sa buong kasaysayan habang pinoprotektahan ang kontinente mula sa mga demonyo at napagtanto ni Ulrich na ang mahika ay maaari lamang gawing perpekto sa larangan ng digmaan. Ang gabay na prinsipyo ng bibig o pamilya na matagal nang nangunguna sa paglaban sa mga demonyo. Nauunawaan niya na upang tunay na makabisado ang mahika at maging mas malakas, kailangan niyang makakuha ng mga tunay na karanasan sa labanan sa teritoryong nasalanta ng digmaan sa mga demonyo. Tinuruan siya ng ama ni Ulrich at ng kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, sa panahong iyon ay dumanas siya ng mga epekto ng digmaan at inasam ang mga araw na siya ay isang salamangkero na nakikipaglaban sa tabi ng lolo ni Ulrich sa larangan ng digmaan. Si Ulrich ay mapaglarong magtatanong kung kailan siya pupunta sa larangan ng digmaan at magpakita ng mga cool na salamangka tulad ng kanyang lolo. Ang mga tanong na ito ay magpapalungkot sa ama ni Elric at bilang tugon, ang kanilang ina ay Mama Jitan. Ipapaalala niya kay Elric na ang pagiging isang malakas na salamangkero ay nangangailangan ng higit pa sa pagkakaroon ng hindi kapani-paniwalang makapangyarihang mahika tulad ng sa kanyang ama. Ipapaliwanag niya na ang lolo ni Ulrich ay hindi lamang ang pinakamalakas na salamangkero sa kontinente. Ngunit siya din ang pinakadakilang iskolar bago iyon. Gayunpaman, si Ulrich at ang kanyang ama, bilang ang ulo ng pamilya ay sumingit, na nagpapahayag ng kanyang hindi pagsang-ayon sa kanyang asawa, na iniharap ang gayong mga bagay sa harap ng mga bata at nagmumungkahi na siya ay naglalagay sa ere. Sumandal si Ulrich sa ama at ibinulong sa tainga ni Ulrich na sa kabila ng kahalagahan ng pag-aaral ng mahika, tunay na yumayabong sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ay dinala siya ng ina ni Ulrich sa kanyang wheelchair, na nag-iiwan ng mga tagubilin para kay Elric na basahin ang isang maikling pag-aaral sa relasyon sa pagitan ng geometrical na sinaunang sistema at ng bagong sistema ng wika sa panahon. Sa pagtatapos ng araw, ipinagkatiwala niya kay Hayes, si Alex, ang nakatatandang kapatid na babae, ang pag-aalaga sa kanya. Bago umalis, kinaladkad ni Hayes si Elric palayo ngunit pinigilan niya. Gusto pa ring gumugol ng oras kasama ang kanyang ama, si Ulrich, na sinubukan ng ama na magprotesta, na nagmumungkahi na ang mga bata ay dapat pahintulutang kumilos na parang mga bata. Ngunit ang kanyang asawa ay hamarang sa kanya, sinisisi ang kanyang indulhensya sa pag-uugali ni Elric. Sa paglipas ng mga araw, parehong may sakit ang kanyang ama at ina, isang nag-aalalang anak. At gumugugol sila ng mas maraming oras na nakakulong sa kanilang mga kama. Isang gabi, umupo sina Elric at Hayes sa tabi ng higaan ng kanilang mga magulang, humihikbi nang makitang lumalala ang kanilang kalagayan. Napagtanto nila na lumala ang sakit ng kanilang ama, at sa pag-aalaga sa kanila ng kanilang ina ay bigla din itong natamba. Alam ng kanilang ama ang kanyang limitadong oras, ibinahagi niya ang natitirang sigla na mayroon siya sa kanyang asawa at pareho silang pumanaw. Bago ang kanilang mga huling sandali, nagpahayag sila ng pasasalamat sa mga magagandang sandali na pinagsaluhan nila sa isa't isa.
Ang kanilang ina sa kanyang mga huling sandali ay bumaling kay Hayes at ipinagkatiwala sa kanya ang responsibilidad na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid na si Elric. Ang kanilang ama, na nakaramdam ng pagsisisi, ay humingi ng tawad kay Elric, sa paniniwalang maaaring siya ang may kasalanan kay Ulrich. Ang sakit na bara, sa gitna ng mga luha, ipinahayag ni Ulrich ang kanyang takot at tinanong kung paano nila siya maiiwan ng ganito. Bilang tugon, marahang hinawakan ng kanyang ama ang mukha ni Elric at pinag-isipan ang buong buhay niya. Inamin niya yon sa kabila ng kanyang nakaraan bilang isang salamangkero sa larangan ng digmaan. Nakakita siya sa higit na kaligayahan sa mga araw na kasama niya si Elric bilang magulang. Tiniyak ng kanyang ama kay Elric na hindi niya kailangang maging isang salamangkero at ipinahayag ang kanyang pag-asa para kay Elric na mamuhay ng maligaya. Napapaligiran ng mga taong nagmamalasakit sa mga taos pusong salita na iyon, namatay siya habang hawak ang kamay ng kanyang asawa sa kasalukuyan. Nakatayo sa kakahuyan kasama si Ma Filsto, naalala ni Ulrich ang mga alaalang ito at pinag-isipan ang mensaheng iniwan sa kanya ng kanyang ama. Habang iminungkahi ng kanyang ama na hindi na niya kailangang maging salamangkero. Naniniwala si Ulrich na mali ang pananaw ng kanyang ama. Sinabi ni Ulrich alam niya ang malupit na katotohanan na ang mga hindi malakas ay madalas na hindi pinapansin at hindi napapansin. Determinado siyang baguhin ang kanyang kapalaran, hinahangad niyang maging mas malakas para walang makapansin sa kanya. Alam na ang magic ay maaari lamang gawing perpekto sa larangan ng digmaan, napagtanto ni Eric na kailangan niya ng karanasan sa labanan upang lumago bilang isang salamangkero. Isinasaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, pinag-iisipan niyang pumunta sa Crimson Ghost Forest, na kilala sa mga multo na parang halimaw. Gayunpaman, nagpasya siyang laban dito dahil maaaring napakalaki ng mga panganib doon. Susunod, isinasaalang-alang niya ang kuweba ng duwende, ngunit ibinasura ang ideya. Dahil sa mataas na bilang ng mga tao na maaaring naroroon. Inaalala ang payo ng kanyang ama tungkol sa mga ligtas na bahay na nakakalat sa buong kontinente, mga lugar kung saan nakatira ang kanilang mga ninuno, napagtanto ni Ulrich na maaring ito ang perpektong pagkakataon para sa kanya upang makakuha ng mahalagang karanasan sa labanan. Sinasabi niya kay Ma Filsto na bibisitahin nila ang tirahan ng Yetis, na kilala bilang Yeti Highlands. Sa isang liblib na lugar sa pagitan ng kakahuyan, naliligo si Ulrich sa isang lawa. Habang ginagawa ito, nalaman niya ang posibleng panganib na malantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang maiwasan ang anumang komplikasyon, nagpasya siyang baguhin ang kanyang hitsura. Una, ina-activate niya ang dampen spell para basain ang kanyang buhok, pagkatapos ay ginagamit ang cut spell para bigyan ang kanyang sarili ng bagong gupit.